Katulad ng lahat ng alamat, nangyari ang kwentong ito noong unang panahon. Ang alamat ng Daragang Magayon. Naganap ito sa payapang rehiyon ng Ibalong, sa maliit na bayan ng Rawis na pinamumunuan ng makatarungang datong si Makusog. Ang asawa ng datong na si Dawano ay namatay sa panganganak, kaya't nanatiling iisa ang anak ng datong Makusog, isang anak na babaeng walang kaparihas sa kagandahan at kabaitan, si Daragang Magayon. Hindi tuloy nakapagtataka kung bakit dumadayo ang napakaraming manliligaw mula sa ibang tribo, kabilang na ang mga nasa malalayong bayan, upang mabihag ang puso ng dalaga. Ngunit, wala ni isa sa mga binatang ito ang nakakuha ng pagtingin ng magandang binibini. Wala. Kahit ang makisig at mapagmataas na si Pagtuga, ang dakilang mga ngaso at datong Iraga, kahit pa pinaulanan ni Pagtuga ng mga handog na ginto, perlas at iba pang kayamanan ang ama ni Magayon, ay hindi pa rin ito nakuha ang loob ng dalaga. Isang katangi-tanging binatilyo ang nagpakita sa Rawis. Si Ulap, ang tahimik ngunit matapang na anak ni Dato Karilaya ng Katagalugan. Naglakad siya ng malayo upang makita ng sarili niyang mga mata ang pinagbunying kagandahan ni Daragang Magayon. Ngunit, hindi katulad ng ibang manliligaw, nagdahan-dahan si Ulap. Tiniis niya ang magnakaw lamang ng tingin mula sa malayo, habang nagtatampisaw si Daragang Magayon sa ilog ng Yawa. Tapos ng isang maulang gabi, pumunta ulit si Magayon sa ilog ng Yawa upang magtampisaw. Nadulas siya sa batuhan at nahulog sa malamig na ilog. Taglit-taglit sumaklulo si Ulap at binuhat ang nangangatog na dilag pabalik sa dalampasigan. Ito ang naging simula ng pag-iibigan ni Daragang Magayon at ni Ulap. Ilang beses pang nagtagpo si Ulap at si Daragang Magayon. Hanggang sa isang araw, sinundan ni Ulap si Magayon sa pag-uwi. Pagdating sa bahay ni Dato Makusog, buong lakas ng loob na ibinaon ni Ulap ang kanyang sibat sa hagdan. Ipinapahiwatig nito ang kanyang kagustuhang pakasalan si Magayon. Walang nagawa si Magayon kundi mamula, magpigil ng tawa at umiwas ng tingin. Dahil dito, napagtanto ni Datong Makusog na umiibig ang kanyang nag-iisang anak, kaya't hindi na siya nagpahayag ng kahit anong pagtanggi. Tuwang-tuwa si Magayon at si Ulap. Binalak nilang gawin ang kasalan pagkalipas ng isang buwan upang mabalitaan ni Ulap ang kanyang mga kababayan at upang makapaghanda ng mahusto para sa pagdiriwang. Nang mangaso si Dato Makusog, dinakip siya ni Pagtuga. Nagpadala si Pagtuga ng mensahe kay Magayon. Nagbabantang papatayin ang kanyang ama at maghahasik ng digmaan sa kanyang bayan kung hindi siya pakakasalan. Sinunod ni Magayon ang kahilingan ni Pagtuga, labad man sa kanyang kalooban. Agad-agad na inihanda ang kasalan. Nang malaman ni Ulap ang masaklap na pangyayari, nagmadali siya pabalik sa Rawis kasama ang pinakamagigiting niyang mandirigma. Kasi simula pa lamang ng seremonya nang dumating sina Ulap. Sa halip na isang pagdiriwang para sa kasal, isang madugong labanan ang naganap. Napuno ng langit ng mga palaso. Napuno ang hangin ng tunog na nagkikis-kisang bull. Nagtuong si Ulap at si Pagtuga. Isang labanan para sa kamay ng nag-iisang si Magayon. Nadaig at napaslang ni Ulap si Pagtuga. Masayang sinalubong ni Magayon si Ulap. Akmang yayakapin ng biglang isang ligaw na palaso ang tumama sa likod ng dalaga. At habang sapo-sapo ni Ulap ang nag-aagaw hininga niyang iniibig, nang bigla siyang sinibat sa likod ng isang kawal ni Pagtuga. Agad na hinataw ni Datong Makusog ang kawal ng kanyang minasbad. Isang matalim na buhay. Pagkatapos ng mabilis na pangyayaring iyon, tumahimik ang lahat ng mandirigma. Tumigil ang digmaan. Sa halip na marinig ang kasiyahan ng isang pagdiriwang ng kasalan, mga hindi at hagulgol para sa mga pumanaw ang lumutang sa hangin. Kahit na halos walang makita dahil sa walang tigil na pagluha ni Datong Makusog,
Naghukay siya ng naghukay. Nang matapos, inilibing niya ang kanyang nag-iisang anak na si Magayon at ang nag-iisa nitong pag-ibig na si Ulap nang magkatabi at magkayakap. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting tumaas ang lupang pinaglibingan kina Ulap at Magayon. Tumaas ito ng tumaas at di nagtagal, sinamahan ito ng pagyanig ng lupa at pagtilapo ng nagbabagang mga bato. Naniniwala ang mga matatanda na kapag nangyayari ito, ginagalit ni Pagtuga ang bulkan upang maibalik sa kanya ang mga kayamang inirigalo niya kay Magayon. Mga regalong inilibing kasama ng dalaga sang-ayon sa mga lumang paniniwala. May mga araw kung kailan natatakpan ng mga ulap ang tuktok ng bulkan, sinasabi ng mga matatanda na kapag nangyayari ito, hinahalikan ni Ulap si Magayon at kung pagkatapos nito ay marahang dumadampi ang ulan sa magiliw na libis ng bulkan. Naniniwala ang mga matatandang lumuluha si Ulap. Pagkatapos na mahabang panahon ay umiksi na ang pangalan ni Magayon at naging Mayong Umayong. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, kahit na maaliwalas ang panahon, isang anino ng masalimuot na kwento ng isang natatanging dalaga at ng kanyang iniibig ang bumabalong sa magandang bayan ni Dalagang Magayon.